Sad na satisfaction rating ni Bongbong. Paano ba naman? Kabobo-bobo nito. Sabi ko nga kanino kayo? Kay Inday Sara na hindi marunong mag-computer? O dito kay Bongbong Marcos na yung kanyang earphones hindi alam na sa tenga ilalagay. Gusto yatang kainin ng gagong to. Ang ina kasi pag nasa ibang bansa, nakikipag-meeting sa mga world leader, mag-prepare. Wag naglalasing, sumisinghot ng usok. Grabe, sad na satisfaction rating. Salita pa ng salita to Ang dami nitong aso, ang dami nitong troll army, ang dami nitong mga vlogger, ang dami nitong mga media na nagtatanggol sa kanya. Pati mga congressman, pati mga senador pinagtatanggol siya, pero putya, wala pa rin. Sad pa rin ang rating. Alam mo, Bongbong, sabi ko naman sa'yo, kung di ba naman ikaw talagang nuknukan ka ng bobo, putangin na, si Claire Castro ba naman ang ginawa mong tagapagsalita? Putangin na, tanga ka na nga, tapos mas tanga pa yung ginawa mong tagapagsalita. Mas lalo magkakaleche-leche buhay mo. Putangin na yan. Partida ito partida ito. Police, sundalo, troll army, media, aktivista, makakaliwa, mga mababantot na mga congressman at mga senador na mga abnormal. Lahat nasa kanya pero ganito pa din ang trust rating niya. Tandaan nyo pinakamababang nagkaroon ng mababang trust rating si Gloria Macapagal Arroyo. Putang ina, sa loob ng 3-4 na taon binrake ni Bongbong. Pakinggan natin itong itong balita na ito. Sumadsad sa pinakamababa ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos sa unang quarter ng taon. Base sa survey ng SWS, 32% ng mga Pilipino ang kontento sa trabaho ng administrasyon. 46% ang hindi kontento, habang 21% ang hindi tiyak sa kanilang sagot. Nagresulta yan sa net satisfaction rating na -13, malayo sa +14 noong November 2025. Imagine, -13, tingnan mo, 13, hindi ba yung mga senador niyang mga demonyo? Yung senador niyang mga hudas kasama si Joel Villanueva na isa ring kawatan, di umano. 13, ayan, nakuha niya yung 13. So hindi lang 13 tanga na mga senador ang nakuha niya. Nakakuha pa siya ng -13 na approval and trust rating first quarter ng 2026. Anak ng tinapay ka, Bongbong. Tangina, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa matris ng nanay mo. Bumalik ka na sa matris ni Imelda Marcos. Baka ikaw na lang inaantay niya para maglaho na siya sa mundo. Walang yan, -13. Pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, yung ilibing ka, maging bangkay ka, tapos ilibing ka, below 6 feet lang yun. -6. Pero ito pucha, -13. Itong maman to, kahit na ilibing mo ng buhay ito, wala nito, hindi na ito makakaahon -13, ang hirap na yan. Sabi ko naman sa inyo, ngayong 2026, tapos na yan. Pagdating ng 2027, pa-exit na yan. Pucha, -13. Paano nyo sasabihin magaling na presidente ito kung -13? Tandaan nyo, social weather stations, kanila pa yan Tayo na palagay ko, hindi nga lang -13 yan. Baka negative pa yan Baka doble na mas mababa pa dyan yung kanyang nakuha dahil bobo naman to, wala mang alam to. Tayo na nakakahiya, no? Si Vladimir Putin, tinititigan siya. Sabi siguro ni Vladimir Putin, putanginan to, adik. Bigyan mo ng foil at saka ng bigyan mo ng foil tsaka lighter, alam na alam niyan kung anong gagawin. Bigyan mo ng tutor yan, alam na alam niya kung saan niya ilalagay. Pero putsangin nang yan, binigyan mo ng earphone, di niya alam na ilalagay sa tenga. Tatanga-tanga. Haharap siya kay Vladimir Putin. Pagharap niya kay Vladimir Putin, tinitigan niya. Kung di ka ba naman gago, ipinaalala pa sa'yo, hoy, hindi ka nakakaintindi ng Russian. Tagalog na, hindi mo naintindihan, Russian pa Mr. President, ikabit mo yan sa tenga mo. Putangina ka, bobo ka. Nakakahiya, Ganyan ang nagre-representa sa natin, tululaway tsaka bulul. Hayop. Record low ito, hindi lang para sa PBBM administration, pinakamababa rin yan sa loob ng 16 na taon. Pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Alam nyo ba na pinakamagnanakaw din yan sa loob ng napakahabang panahon? Magnanakaw yung tatay niya at yung nanay niya, nahinto ng bahagya yan. Magnanakaw pa rin yung mga pumalit, pero pucha yan. After how many years, sumulpot itong putang ina nito, naging presidente at mas malala. Mas malala. So, siya na ang pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Walang Diyos, siya pa yung pinakamagnanakaw.
mula sa negative 45 ng Arroyo administration. Ginawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan ng krisis sa Langis. Dito rin nagdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency, Energy Emergency. Wala pang reaksyon ang Malacanang sa resulta ng survey. Ano ba magiging reaksyon ng mga yan? Ang magiging reaksyon lang ng mga yan is, marami namang survey dyan. At saka wala namang pakialam si Bongbong. Isa na lang ang mataas kay Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, tama na lang ang mataas sa kanya eh. Oo, yun na lang kanyang tama sa utak ang mataas. Pero putya, yung IQ, mababa. Yung IQ sa paggawa ng kasalanan, mataas. Siya ang pinakamatalino pagdating sa paggawa ng kalokohan. Sila magpinsan, sila ni Martin Romualdez. Pero kung ang pagbabasihan mo talino sa pagsiservisyo, wala. Putang ina, negative 13, imagine. Basura. Basurang basura. O ngayon, negative 13. Pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Mas mababa pa kaysa kay Gloria Arroyo. Tandaan ninyo, si Gloria Arroyo may Hello Garci. Diba? Hello Garci, may mga ganun siya, yung mga pandurugas nila sa eleksyon. O, kita nyo. Pinakamababa pa siya ron. Hindi pa napapanagot yan sa lahat ng mga kasalanan niya sa bayang Pilipinas. Siya na ang pinakamababa. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi effective si Claire Castro, hindi effective yung pakikipag-partner niya sa mga komunista, hindi effective yung pakikipag-partner niya sa mga makakaliwa. Hindi effective mga bossing yung pakikipag-partnership niya at pagmamanipulate niya sa Congress and sa Senate. Hindi yun. Hindi yun nakatulong sa kanya bagkos yun pa nga ang reason kung bakit etong ulul na ito. Etong ulul na ito, alam mo niya. Talagang below 13. Walang hiya na yan. Dito naman tayo. Pag-usapan na rin natin tong impeachment ni BP Sara. Total nandirito na tayo. May umugong na balitang dinomina raw ng defense team ang mga House prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Dinomina na ang ng mga abogado ni Inday Sara. Yung prosecution, tangina naman. Sino naman kasi yung prosecution team? Yung Batang Zamora, yung kapatid ng mayor diyan sa San Juan. Putsang inang yan. Pangit na, tanga pa. Sino pa? Si Chel Jokno na walang naniniwala sa kanya na kahit na anong gawin niyang pagtumbling, hindi na nanalo sa senador yan. Nanalo na lang yan bilang party list representative. Dahil kung tatakbo mismo yan sa distrito nila bilang congressman, sigurado hindi rin mananalo yan. Paano ka maniniwala sa ganyan? Pagsisipilyo na nga lang, di niya pa magawa. Sino pa? Si Leila de Lima. Diyos ko po, prosecution team, Leila de Lima. Ilang taon na hinawakan niya yung Commission on Human Rights, yung Department of Justice, naging senador pa ang putragis. Kahit isa, wala man lang naikaso kay Pangulong Duterte, yung kanyang pag-iimbestiga dyan sa Davao Death Squad. Halos isang dekada niyang hinawakan niyang mga posisyon na yan. Pero wala siyang nakita sa kanyang pag-iimbestiga, wala siyang nakita na pananagutan ni Pangulong Duterte. Nabisto nga siya. Nagdemanda ka ba? Hindi naman pala eh. Sino pa? Si Kokey, anak ng Tokwa yan, Si Kokey na kurakot, si Kokey na tinanggal sa pwesto dahil kawatan. Di umano. Sino pa? Sino pa ang mga abogado? Si Luis Tro. Si Luis Tro na mukhang pugita. Painang tao na yan, kahit bagong ligo, parang ang baho-baho. Kembot pa ng kembot, akala mo naman bagay sa kanya. Sa lahat ng mayaman, yan ang pinakapangit na nakita akong mayaman. Hindi, sakay ko sa inyo. Sobrang dami na ng pera mo. Tapos magnanakaw ka pa sa gobyerno katulad ka ni Kimbo. Tingnan mo si Kimbo. Sa sobrang sama ng ugali, kahit anong ilagay niya sa mukha niya, lagyan mo ng diamante yung mga mata niya. Mukha pa rin siyang kamukha pa rin niya yung Undin sa Shake, Rattle and Roll. Ang papangit, di ba? Oo, tingnan mo si Kimbo, ang dami nang nilagay sa katawan niya, pangit pa rin. Magnanakaw na yan pero putsang ina, pangit pa rin. Eto si Luis Tro, ganun din. Ang dami nyo ng pera, Diyos mio naman. With all the science, sa sobrang pangit ng ugali nyo, hindi na mapaganda ng mga dermatologists at saka ng mga esthetician. Yung mga pagmumukha ninyo dahil sobrang pangit ng mga ugali nyo. Ayop na yan. Sino yung mga abogado ni Inday Sara? Fortune, Narbasa. Ganyan kauhusay yung kanyang mga abogado tapos nakaalalay pa yung mga karpyo. Paano na? Dinurog daw sila doon sa pre-trial briefing, kaya nga daw si Kapunan na putsang nang yan, may regla daw siya. Paano magkakaregla yung walang matris? Anak ng toklay yan
ginulpi daw sila doon. Ayaw umamin ni Redon. Sabi ni Redon, walang nangyaring ganun eh. Kung walang nangyaring ganun eh, bakit hindi nyo inilive? Habang nang abang yung tao, sabi ninyo, laging nag-aabang yung mga tao pagdating sa impeachment ni VP Sara. Tapos pre-trial briefing, walang live stream. Kaya walang live stream yan, ha? Kaya walang mga live stream yan kasi nga wala man kayo ebidensya. Baka doon pa lang sa pre-trial brief, putang ina, matapos na yung kaso na yan. Ang bubobo noong mga congressman na mga alam naman natin na kaya naman yan pinai-impeach Inday Sara ng mga yan dahil mga paldo yan eh. So ibig sabihin, walang walang katuturan kung ano man yung hawak nila. Sinong magiging mo? Sino magiging testigo mo dyan sa impeachment? Si Trillanes na putya sa tagal ng panahon. Ikinakalat niya yung fake news na yan. Kung kailan pa naging si Bongbong ang presidente, doon lang pinaniwalaan yan. Sino pa si Madriaga? Ay, Diyos mio. Pero maganda yan. Sabi nga nila, ay sige, sana nga, sana nga. Sabi nga ng grupo ni Inday Sara, ay sana nga si Trillanes lumabas na. Sana nga lumabas si Madriaga para masaya. Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasabay ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session nitong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Assis. Yung kawatan, no? Yung kanang kamay ng kawatan na si Martin Romualdez tsaka si Yeda Romualdez, oh. Pucha, busog na busog pa rin, no? Sa isang pahayag, umaas ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong Wala na yung impeachment nyo. Pucha, hoy, Boy Pig Grolak. Wala na yung impeachment nyo. Habang ibinababa ninyo yung numero ng pwedeng mag-convict sa kanya, bumababa din yung numero ng hindi magko-convict sa kanya. Kung sa botohan, sa Senate President, hirap na hirap kayong magkaroon ng 13. Sigurado ako, mas mahihirapan kayong magkaroon ng 15, 16, hindi kayo magkakaroon yan. Kaya nga si Inday Sara, nakita nyo si Inday Sara nagpagupit na. Alam nyo ba, na kapag si Inday Sara nagpagupit ng maikli, ibig sabihin makikipagrambulan yan. Hindi makakabuti sa taong bayan kung haba pa ito nang hindi kinakailangan. Wala nang pag-asa yun makakabuti sa taong bayan, mga ulul. Wala na yan. Tapos na ang usapan na yan. Hindi na yan ang gusto ng taong bayan. Alam mo sinong gusto ng taong bayan? Makulong si Bongbong tsaka si Romualdez. Yun lang. Tapos pinananalangin na rin ng taong bayan ngayon na makulong na si Joel Villanueva. stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag ng magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman yan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Nandito na po tayo. Jump. Andudumi, no? Tangina, andudumi. Nagmamanifest sa mga tigidig nila, sa mga totsyang sa mga mukha nila, lahat ng mga pagnanakaw nila. Ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para... NBA Finals? May nanonood bang bakla na NBA? NBA Finals, kung talagang matapang kayo, sana yung pre-trial brief ni live stream ninyo. Kaya nga uminit yung ulo ni Kapunan dahil nagmukha kayong mga tanga dun eh. makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial. Sa July 6, Natuldukan na yan, matagal na. Natuldukan na yan. Tinuldukan na nga yan noong 2025 eh. Ngayon, wala na mangyayari dyan. Plus, napakaraming mga irregularities na ginawa ninyo. Maniwala kayo. Baka nga bago magsimula tong hearing ni Inday Sara dyan sa Senado, maglabas yung maglabas yung Supreme Court. Putang ina, iyak na naman kayo niyan. inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa bise. Nanindigan naman. Ayun, putang ina ng itsura. Kung ako, sabi ko nga sa inyo, di ba dating taba-taba ko? Yung dami kong mga itim-itim sa mukha. Dahil kay Miguel Baker, umayos pumayat ako, ganyan, gumaan ako, tapos naging press tayo. Wala man akong pera. Wala man akong pera, pero itong si Luistro, ang daming pera. Ang daming pera, pero tinan nyo yung itsura. Tangina, kung ako asawa nito, Kung ako asawa nito, hindi talaga ako uuwi ng bahay. The reason why, tinakas niya yung asawa niya at tinago niya. Kasi pag umalis yung asawa niya, baka hindi na bumalik sa kanya. Tangina, ganyan ba itsura niyan?